Sabi nila, wag daw basta-basta magtitiwala sa iba. Baka raw kasi sa sobrang pagtitiwala ay mapahamak ka. Mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ramon. Isa po ako sa mga nakikinig at tagahanga ng programa ninyo. Kaya naman nainganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan namin noon ng aking asawa na si Carmina. Bata pa lamang kami ni Carmina ay pinagkasundo na kami ng aming mga pamilya. Magkaibigan kasi ang mga tatay namin, kaya naisipan naming mga tatay na kami na lamang ni Carmina ang magpakasal. Wala yun naging problema sa amin dahil pareho naming gusto ang isa't isa. Maganda po si Carmina, makinis at mahinhin. Mabait din siya at maunawain, kaya hindi ako nagsisisi na si Carmina ang pinakasalan ko. Sa edad 20 anyos kami nang magpakasal kami ni Carmina at bumukod sa aming mga pamilya upang bumuo ng sariling pamilya namin. Lumipat kami sa Barrio 8. Malayo ito sa baryong kinagisnan namin. Hindi naman kami nahirapan makihalubilo sa mga tao sa Barrio 8 dahil mababait ang mga tao doon. Agad din kaming nakabili ng maliit na bahay doon. Napag-usapan din namin ni Carmina na hindi ko muna siya bubundusin hanggat hindi pa kami nakakapundar ng sapat na pera upang mabigyan ng magandang buhay ang aming mga anak. Ayos lang naman yun sa akin dahil naniniwala naman ako na mas makakabuti na magkaroon ng sariling anak kapag sigurado na kami na kaya naming bumuhay ng isang bata. Yung nabili naming bahay sa Barrio 8 ay pinalawak namin at kalaunan ay ginawa naming karinderya. Si Carmina ang nagluluto ng mga pagkain habang ako naman ang bumibili ng mga karne, gulay at iba pang gagamitin sa pagluluto. Masaya kaming dalawa ni Carmina sa negosyo na binuksan namin sa Barrio 8. Naging sikat din ang karinderya namin sa Barrio 8. Pinupuntahan ito ng karamihan lalo na ng mga nagtatrabaho malapit sa aming karinderya. May mga pagkakataon pa na dinadayo ang aming karinderya. Ang karinderya rin kasi namin ang kaisa-isa at kauna-unahang karinderya na itinayo sa Barrio 8. Lubos kaming pinagkakatiwalaan ng mga tao na naninirahan doon dahil naniniwala sila na bukod sa masarap na pagkain at garantisado rin na malinis ang pagkakagawa. Madalas na nagluluto si Carmina ng sinigang. Ito ang ulam na kadalasan na uubos agad at ginagawa ng panghanda tuwing piyesta. Ang sinigang kasi ni Carmina ay malinamnam at lasang-lasa ang sarap kahit sa karne o sa sabaw. Pinaparisan din ito madalas ng aming mga customer ng kalamansi at laging napupuri ang asawa ko sa kanyang nilutong sinigang. May mga sumubok na rin noon na bilhin ang recipe ng aking asawa sa pagluluto ng sinigang, pero hindi ito binenta ni Carmina. Ang recipe kasi na yun ay pamana pa sa kanya ng lola niya, kaya naiintindihan ko rin kay Carmina kung bakit niya pinagdadamot ang recipe ng kanyang sikat na sinigang. Isang umaga kakabukas pa lamang ng aming karinderya. Nagwawalis ako sa harapan ng aming bahay nang mapansin ko ang isang matandang babae na nakatitig sa akin mula sa kalayuan. May dala itong itak. Hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa ginagawa. Papasok na sana ako sa aking bahay nang may kumalabit sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang matanda. Nagpakilala siya sa pangalang Loren. Si Aling Loren daw ay matagal nang pinagmamasda ng aming karinderya. Gusto niya raw magtrabaho sa karinderya na ito dahil pakiramdam niya ay isang tagumpay ang magtrabaho sa isang sikat na karinderya. Nagpasalamat ako sa papuri na sinabi niya pero hindi ako nagpadala doon. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan na kaming dalawa ni Carmina ang magdedesisyon kung tatanggapin ka ba namin. Ngumiti si Aling Loren sa akin at pumayag sa gusto ko. Inaya ko siya sa loob ng karinderya at saglit na pinaupo sa isa sa mga upuan sa karinderya. Pumunta ako sa kusina at naabutan ko si Carmina na inaayos ang mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto. Sinabi ko kay Carmina na may gustong magtrabaho sa karinderya namin. Sinagot naman ako ni Carmina na gusto niya raw makita kung sino. Sabay kaming lumabas noon ni Carmina sa kusina at nilapitan si Aling Loren. Pinakilala ko muna sila sa isa't isa bago ko banggitin muli ang pakay ni Aling Loren.
Nagulat ako nang sabihin ni Carmina na hindi na raw namin kailangan ng empleyado sa karinderya. Bukod kasi sa maliit na karinderya lang naman ay kayang-kaya na raw namin yung dalawa. Napayuko naman ang matanda sa sinabi ni Carmina. Malambing at kalmado ang pagkakasabi ni Carmina, kaya alam kong wala siyang masamang intensyon kay Aling Loren. Sinabihan ko na lang si Aling Loren na kumain na lang siya sa karinderya kung gusto niya. Nagpasalamat din akong muli sa papuri niya kanina. Akala ko ay aalis na si Aling Loren, pero inalok niya kami ng panibagong serbisyo. Sabi niya may dala-dala raw siyang mga karne. Yun daw ay malalaki at maganda raw na gamitin sa mga ulam. Handa rin daw maging supplier namin ng karne si Aling Loren, kahit kapalit na lang daw ay isang mangkok ng sinigang at kanin. Tinanong ni Carmina kung nasaan ang mga karne. Binuksan ni Aling Loren ang sako at naroon nakalagay ang naglalakihang karne. Dumudugo pa ito at namumula ang laman. Tinanong ako ni Carmina kung gusto ko ba raw, pero sa halip na sagutin siya ay tinanong ko si Aling Loren kung sariwa ba talaga ang karne. Sinagot naman ako ni Aling Loren na sariwa raw yon at karne daw yon ng mga alaga niya. Napatango-tango ako sa sinabi niya. Tumingin ako kay Carmina at sinabing pumapayag ako sa gusto ni Aling Loren. Ngumiti naman si Carmina at sinabi niya sa akin na gusto niya rin daw na maging supplier namin ng karne si Aling Loren. Noong araw na yon ay pumayag kami sa gusto ni Aling Loren. Inabot sa akin ni Aling Loren ang isang sako. Medyo mabigat ang sako ngunit kayang-kaya namang buhatin. Tumayo si Aling Loren at ngumiti sa amin. Sinabihan niya kami na kahit wala na raw kalamansi ay masarap na raw ang karne. Kaya kung pwede raw ay wag na raw maglagay ng kalamansi sa sinigang at wag na ring lalagyan ng kalamansi sa lamesa. Nagtanong ako kung bakit at sinagot ako ni Aling Loren na masarap na daw kasi ang karne at aalat daw ang karne kapag nilagyan pa ng kalamansi. Napatango kami ni Carmina sa sinabi ni Aling Loren. Kinamayan pa kami ni Aling Loren at sinabing babalik daw siya mamayang hapon para tikman ng sinigang. Pumayag naman kami at sinundan siya ng tingin hanggang sa tuluyan siyang makalabas ng karinderya. Naglakad kami ni Carmina papuntang kusina. Kinuha ko ang karne sa sako at matataba nga ito at malaman. Mabango rin at hindi masyadong naaamoy ang lansa ng karne. Tuwang-tuwa si Carmina dahil mas dodoble raw ang kita namin dahil malalaki ang karne na isasahog niya sa sinigang. Inutusan niya ako na tanggalin ang mga kalamansi sa mesa. Agad ko naman sinunod ang utos niya habang nagsimula namang magluto si Carmina. Nang matapos akong tanggalin ang mga kalamansi sa mesa ay sakto namang nagsidatingan ng mga tao. Naglakad ako patungo sa kusina at nakita kong tapos nang magluto si Carmina. Sinabihan ako ni Carmina na tikman ko raw ang karne at ang sabaw ng sinigang. Agad ko naman siyang sinunod at napapikit na lang ako sa lambot ng karne at sa sarap ng sabaw ng sinigang. Tama nga ang sabi ni Aling Loren. Parang nilagyan na lang din namin ng kalamansi ang sinigang dahil may sapat na asim na ang sinigang. Pinuri ko si Carmina sa kanyang niluto at tuwang-tuwa naman ang aking asawa. Sunod-sunod ang bumili sa amin at kumain sa karinderya. Bawat madadaanan kong customer na kumakain ng sinigang ay pinupuri kami dahil daw sa laki at dobling sarap ng sinigang. Napapangiti na lang ako dahil sa simpleng papuri na yon. Buong maghapon ay abala kami ni Carmina sa karinderya. Nakailang luto na rin si Carmina ng sinigang dahil mabilis agad itong nauubos. Pagdating ng hapon, kaunti na lamang ang customer sa karinderya. Kakatapos lang ni Carmina magluto ng sinigang at nagpapahinga ito sa kusina. Lumabas ako saglit ng kusina upang tignan ng mga customer at nakita ko si Aling Loren na pumasok ng karinderya. May dala itong sako at yung ibang tao ay napapatingin pa sa kanya. Sinalubong ko si Aling Loren at sinabing napakasarap ng karne. Sumagot naman si Aling Loren na naging tulong lang daw ang karne para mas lalong maging malinamnam ang sinigang. Inaya ko si Aling Loren na pumunta sa kusina. Sinabi niya rin sa akin na may dala siyang panibagong sako ng karne. Inalalayan ko na lang si Aling Loren hanggang sa makarating kami sa kusina. Pagpasok ko sa kusina ay sinalubong kami ng malawak na ngiti ni Carmina
Tulad ko ay nagpasalamat din si Carmina kay Aling Loren dahil sa karne na nagpasarap lalo ng luto niya. Sinagot naman siya ni Aling Loren na masaya siya para kay Carmina. Sinabi pa nito na nagugutom daw siya at gusto niya raw matikman ng sinigang. Sinabi ko naman na iwan na ang karne sa kusina at maupo sa isa sa mga upuan sa labas ng kusina. Sumunod naman agad si Aling Loren. Kumuha ako ng isang bowl ng sinigang at isang cup ng kanin. Hinatid ko ito kay Aling Loren. Sumunod naman sa akin si Carmina na may dala-dala ring bowl ng sinigang at kanin. Pinaupo ako ni Carmina sa tabi ni Aling Loren. Sa kanya inilagay ang pagkain sa harapan ko. Sinabihan pa ako ni Carmina na tikman ko rin daw ang sinigang at karne ni Aling Loren. Tinikman ko agad ang sinigang at muli akong napapikit sa sarap ng sabaw at karne. Malambot ang karne at sa isang kagat lang ay malalasahan na agad ang malinamnam nitong lasa. Tahimik kaming kumakain ni Aling Loren habang si Carmina naman ay pinapanood ang mga customer namin na kumakain. Maya-maya pa ay may isang lalaki na lumapit sa amin. Ngumiti ito kay Carmina at pinuri sa sarap ng lasa ng sinigang. Ayon pa sa kanya ay galing daw siyang kabilang baryo at matagal niya na raw gustong matikman ang sikat na sinigang. Nagpasalamat ang asawa ko sa kanya. Ganoon din ako. Ilang saglit pa ay nanghingi ang lalaki ng kalamansi. Sasagot na sana ako nang magsalita si Aling Loren. Hinarap nito ang lalaki. Masama ang tingin niya rito. Sinabi ni Aling Loren na hindi na raw kailangan ng kalamansi ang sinigang dahil masarap na ito. Sumagot naman ang lalaki na sanay daw kasi siyang nilalagyan ng kalamansi ang sinigang. Sumagot naman ako na ako na ang kukuha ng kalamansi at akmang tatayo nang ipatong ni Aling Loren ang palad niya sa aking balikat. Muli siyang nagsalita habang nakaharap pa rin sa lalaki. Sinabi nito na wag na raw ang kalamansi dahil wala na raw kalamansi ang karinderya. Sumabat naman ang asawa ko at sinabing mayroon pa raw sa kusina. Napangiti ang lalaki at nanghingi ng kalamansi pero bago pa man makatayo si Carmina ay nagsalita muli si Aling Loren. Sinabihan ni Aling Loren ng lalaki na tumigil na raw sa paghingi ng kalamansi kasi kung hindi ay may mangyayari daw dito. Nagkatinginan kami ni Carmina nang mapansin namin ang kakaibang titigan ni Aling Loren at ng lalaki. Masama ang tingin ng lalaki habang nanatili ang mapang-asar na ngisi sa labi ni Aling Loren. Tumayo na ako sa kapeking tumawa. Sinabi ko sa lalaki na bumalik na lang siya sa upuan niya at kumain. Humingi rin ng pasensya si Carmina sa lalaki. Nang makaalis ang lalaki ay nakakunot ang noo ko na tinignan si Aling Loren. Tinanong ko siya kung bakit ginawa niya yung ganun sa customer namin. Tinanong din siya ni Carmina kung bakit hindi kayang hayaan ni Aling Loren ng lalaki na malagyan ng kalamansi ang pagkain. Kalmado naman na nagpaliwanag si Aling Loren na hindi raw maganda malagyan ng karne ng kalamansi. Pagkatapos niyang sabihin yun, ay naglakad na paalis si Aling Loren. Nagkatinginan lamang kami ni Carmina. Naglakad kami pabalik sa kusina. Sinabihan ko si Carmina na parang may mali kay Aling Loren. Sumang-ayon naman sa akin si Carmina. Napansin niya raw kanina habang kaharap ni Aling Loren ang lalaki ay iba raw ang paraan ng pagngisi ni Aling Loren. Buong mukha daw ng lalaki ay tinitignan ng mabuti ni Aling Loren na para bang kinakabisado ito. Sumagot na lang ako na baka wala lang yun at simpleng hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin ang nangyari kanina at naging abala na lang sa karinderya. Pagdating ng gabi, nagliligpit na kami ni Carmina nang makarinig kami ng ingay at sigawan. Lumabas ako ng karinderya at nakita kong nagtatakbuhan ng mga kabaryo namin papunta sa gubat. Tinanong ako ni Carmina kung ano raw ang nangyari at sa halip na sagutin siya ay hinawakan ko siya sa kamay at sumunod sa mga tao. Pagdating namin sa gubat ay agad kong naamoy ang isang malansang amoy. Nakipagsiksikan pa kami ni Carmina sa mga tao at napasinghap ako nang makita ang walang buhay na katawan ng lalaki na nakahiga sa lupa. Buka ang dibdib nito at wala na ring lamang loob. Wala rin itong kamay, hita at paa. Nang kilalanin ko ang lalaki ay lalo akong nagulat.
Dahil ito ang lalaking nanghingi sa amin ng kalamansi kanina. Niningin ko si Carmina nang magsalita siya. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi sa akin na baka raw mapagbintangan kami dahil pumunta ito sa karinderya namin. Hindi ako sumagot. Hinila ko siya paalis sa mga nagkukumpulang mga tao. Nagsimula kaming maglakad pabalik ng karinderya. Napansin ko na nanginginig pa rin si Carmina. Sinabi niya sa akin na nagtataka siya kung paano namatay ang lalaki. Nagtataka rin siya kung bakit ganoon kabrutal ang pumatay dito. Sabi ko naman walang nakakaalam kung sino ang may gawa. Pero protektahan na lang namin ang negosyo namin. Nanatiling tahimik si Carmina. Ilang saglit pa ay bigla siyang nagsalita na paano raw kung si Aling Loren ang pumatay sa lalaki. Agad kong tinakpan ang bibig ni Carmina at sinabi ko na wag siyang magsasabi ng ganoon, lalo na't walang pruweba. Ngunit umangal si Carmina. Ayon sa kanya, si Aling Loren daw ang naiisip niyang pumatay sa lalaki, lalo na't masama raw ang titig ni Aling Loren sa lalaki habang nanghihingi ito ng kalamansi. Sinagot ko na lang na wag nang magsalita patungkol doon at hayaan na lang ang mga otoridad na mag-imbestiga. Pag uwi namin ng karinderya ay nagulat kami dahil may isang lalaki roon na may hawak na bote. Nang makita kami ng lalaki ay pagewang-gewang itong lumapit sa asawa ko. At laking gulat ko na lang nang sakalin niya ang asawa ko. Habang paulit-ulit na sinasabi na aswang daw ang asawa ko. Mabilis kong sinuntok ang lalaki. Sinigawan ko siya na wag siyang mambintang ng kung ano-ano. Sinabi ng lalaki na hindi raw malinis ang luto ni Carmina. Nakakadiri daw ito at hilaw pa. Sigurado din daw ang lalaki na bawat karne raw sa bawat ulam sa karinderya ay karne ng tao. Dahil sa sinabi ng lalaki ay dinaganan ko ito at muling pinagsusuntok sa muka habang sinasabi ko ng paulit-ulit na malinis ang pagkain namin. Pinigilan naman agad ako ni Carmina. Galit pa rin ako nang tigilan ko ang lasing na lalaki. Nang hihinang tumayo ang lalaki saka tinuro kami. Sinabi niya na aswang daw kami at malalaman daw yun ng lahat bukas. Susugurin ko pa sanang muli ang lalaki nang makatakbo ito paalis ng karinderya. Pilit akong pinapakalma ni Carmina pero hindi ko magawang kumalma. Nag-aalala ako sa negosyo namin ni Carmina. Sinabihan ako ni Carmina na wala raw dapat akong ipag-alala dahil malinis daw ang pagkain na tinitinda namin. Tumango naman ako agad sa sinabi niya. Pupunta na sana kami sa kusina upang ipagpatuloy ang pag-aayos ng karinderya nang marinig namin ang boses ni Aling Loren. Paglingon ko ay nakangiti na ito sa amin at may daladalang sako. Tinanong niya kami kung nagtitinda raw ba kami ng isaw o kaya naman ay atay dahil may dala daw siyang bituka at atay. Hindi agad ako nakasagot. Muling nagsalita si Aling Loren na kumatay daw siya ngayon kaya sariwa raw ang bituka at atay. Nagkatinginan kami ni Carmina. Pasimple siyang umiling sa akin. Pasimple din akong tumango sa katinignan si Aling Loren. Tinanong ko siya kung pwede niya ba kaming dalhin sa mga baboy na inaalagaan niya at kinakatay niya. Nawala ang ngiti sa labi ni Aling Loren pero agad din niyang binalik. Winika niya sa amin na pwede niya raw kaming dalhin sa bahay niya kaso ay nasa kabilang baryo pa ito. Nagtanong pa siya kung bakit nagtanong kami. Ang mahalaga raw ay malinamnam at malalaki ang karni na ibinibigay niya. Sasagot na sana ako nang sumabat si Carmina. Sinabihan niya si Aling Loren na hindi namin kailangan ng atay at bituka. Napatango-tango naman si Aling Loren. Saka walang sabi-sabing umalis. Nakasunod lang ang tingin namin sa kanya at nang makalabas siya ng karinderya ay saka lamang kami nakahinga ng maluwag. Tinignan ko si Carmina. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Sinabi niya sa akin na ngayon lang daw siya nagtaka sa karne ni Aling Loren. Natatakot siya na baka raw tama ang lasing na lalaki. Baka raw kasi galing sa tao ang karne ng niluluto niya. Sinabihan ko si Carmina na hindi yun galing sa tao at wag nang isipin pa. Noong gabing yun, pareho kaming hindi makatulog ng mag-asawa ko. Dahil ang tanging gumugulo sa isip ko ay ang sinabi ng lasing na lalaki. Ang pagkamatay ng isa naming customer at ang kakaibang akto ni Aling Loren.
Kinabukasan maaga akong umalis ng bahay upang mamalengke. Bibili ako ng mga sangkap na kakailanganin ni Carmina sa pagluluto ng mga pagkain sa karinderya. Pagdating ko sa palengke ay agad na narinig ko ang aming karinderya. May mga naririnig ko na maruming araw ang pagkain namin at may posibilidad daw na aswang kami. Gusto kong sumabat at itama ang mga paratang nila sa negosyo namin at sa aming mag-asawa. Ngunit hinayaan ko na lang para wala ng gulo. Nang matapos akong mamili ng pagkain ay naglakad na ako pa uwi ng bahay. Hindi mawala sa isip ko ang mga sinasabi ng mga taga-baryo namin. Sikat kami noon dahil sa masasarap na pagkain pero nagbago ang tingin nila. Sa isang maling paratang lamang. Malapit na ako makarating sa karinderya nang matanaw ko sa hindi kalayuan si Carmina na nasa harapan ng aming karinderya. Sa harapan niya ay may mga taong galit na sumisigaw. Mabilis akong tumakbo papunta kay Carmina at nang makalapit ako doon ay nakita kong umiiyak at nanginginig na si Carmina. Binulong niya sa akin na karne ng tao raw ang karne sa sinigang at napatunayan daw ito dahil sa isang patak ng kalamansi. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya pero nang makita ko ang bowl ng sinigang na itinapon ng isa sa mga kabaryo namin sa aking harapan ay tuluyan akong nanlumo. Dumudugo pa ang karne doon at may mga balahibo pa. Mataba ang karne pero may mga hiwa-hiwa ito at may uod pa na lumalabas mula dito. Pagtingin ko sa mga kabaryo namin ay iba't ibang masasakit na salita ang sinigaw sa amin. Sinabihan kami na marumi daw kaming gumawa. Sinabihan din kami ng aswang kami at kami raw ang pumatay doon sa lalaking natagpuan sa gubat. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinabi kong wala kaming kinalaman sa nangyayari at garantisadong malinis ang aming gawa pero walang naniwala. Nagtanong pa ang isa naming kabaryo kung paano daw namin ipapaliwanag ang hilaw na karne sa sinigang at kung paano raw namin nagawang maitago ito sa kanila. Kung hindi pa nga raw nila naisipan patakan ng kalamansi ay hindi raw lalabas ang totoong anyo ng karne. Wala akong masagot kaya tinignan ko si Carmina. Nagulat na lang ako nang batuhin ako ng isang plato sa ulo. Nabasag ito at ramdam kong dumugo ang ulo ko. Agad akong tinulungan ni Carmina at inalalayan papasok ng karinderya. Pinaupo niya muna ako bago nagmamadaling sinara ang pinto ng karinderya. Narinig pa namin ang sigaw ng mga tao sa labas na sinasabing buksan daw ang pinto at kailangan daw namin mamatay dahil mga aswang daw kami. Naupo si Carmina sa aking tabi. Umiiyak na siya. Sinabi niya na kasalanan daw itong lahat ni Aling Loren. Aswang daw si Aling Loren at ang mga karne ng biktima niya ay ang siyang binigay niya sa amin. Sumang-ayon ako kay Carmina. Sigurado na kami na aswang si Aling Loren. Nagplano na lamang kami ni Carmina na hihingi ng tawad sa mga kabaryo namin at ibabalik ang mga karne ni Aling Loren sa kanya. Masuka-suka pa kaming dalawa ni Carmina dahil isa kami sa mga nakakain ng karne. Buong maghapon ay wala kaming nagawa kung hindi ang isara ang karinderya. Nanatili na lang din kami roon sa loob dahil may mga tao pa rin sa labas na pilit kaming pinapalabas. Binabato pa nila ang pinto ng karinderya para lang mapalabas kami. Magkasama kami ni Carmina na nagtungo sa kusina. Hinahayaan na lamang namin ang mga tao sa labas. Kumuha ako ng kutsilyo sa lababo at inabot ito kay Carmina. Nagtatakang tumingin sa akin ang asawa ko. Sinabi ko na kailangan nating maghanda lalo na't agresibo na ang mga tao. Sagot sa akin ni Carmina ay hindi raw siya marunong gumamit ng kutsilyo. Sinabi ko sa kanya na poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya. Pero kailangan niya rin protektahan ang sarili niya. Pagkatapos kong ibigay sa kanya ang kutsilyo ay kumuha ako ng plastik. Naglagay ako doon ng asin, bawang at kalamansi. Sinabi ko kay Carmina na yun ang magiging proteksyon namin kay Aling Loren kung sakali mang sumugod siya rito. Kinuha ko rin ang isa pang matulis na kutsilyo na magiging sandata ko. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng mga ingay sa labas ng bahay. Nagkatinginan kami ni Carmina. Agad kaming naalerto kasi baka nabuksan na ang pinto pero
Pareho kaming namutla nang marinig ang sinabi ng isa sa mga kabaryo namin. Sunugin ang bahay! Sunugin ang bahay ng aswang! Mabilis kaming napatayo ni Carmina. Binuksan ko ang bintana sa kusina at inutusan si Carmina na agad lumabas mula doon. Sinunod niya naman ito agad. Muli pa akong kumuha ng isa pang kutsilyo sa lababo bago lumabas sa bintana. Mahigpit kong hawak ang kamay ni Carmina habang tumatakbo kami paalis sa karinderya. Akala ko ay hindi kami mapapansin ng aming mga kabaryo pero may nakakita sa amin at sumigaw pa na tumatakbo na raw kami. Lalo kong binilisan ang takbo ko. Ganoon din si Carmina. Palingon-lingon ako sa aming likuran at hinahabol na nga kami ng aming mga kabaryo habang may hawak na kahoy na may apoy. Napatingin ako kay Carmina nang huminto siya. Kinakapos na daw siya ng hininga. Sinabi ko sa kanya na bubuhatin ko na siya pero bago ko pa man siya mabuhat ay may nakahawak na sa kanyang kamay at hinila palayo ang asawa ko. Narinig ko pa ang sinabi nito na ang asawa ko muna raw ang sunugin ng buhay. Agad akong nainis sa sinabi ng kabaryo ko at mabilis akong tumakbo sa asawa ko na paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Nang makalapit ako ay hinawakan ko ang isang kamay ng aking asawa at malakas na hinila siya palapit sa akin. Lalaban sana ang kabaryo ko pero sinaksak ko siya sa dibdib bago pa man niya magawang mahawakan ng kamay ng asawa ko. Hindi lang ako nagulat sa aking ginawa. Nagulat din ang asawa ko at natigilan din ang mga kabaryo ko na nakasaksi sa aking ginawa. Dahan-dahan ang paglapit sa akin ng iba kong kabaryo at hindi ko na nga napigilan na sumigaw. Sumigaw ako na kung sino man ang lalapit sa amin ay papatayin ko. Narinig ko ang kanilang mga singhap. Napatingin ako kay Carmina. Nang hawakan niya ang braso ko saka umiling. Binulungan niya pa ako na wag na raw akong papatay ulit. Umiiyak na siya habang nagmamakaawa sa akin pero umiling ako kay Carmina. Sinabi ko sa kanya na kailangan kong pumatay para mailigtas ang buhay namin. Sa kabutihang palad ay natakot ang mga kabaryo ko sa sinabi ko. Kinuha ko na yung pagkakataon para hilain ang asawa ko palayo sa kanila. Tumakbo kami papasok ng gubat. Kahit madilim ay patuloy pa rin kami sa pagtakbo hanggang sa bigla akong tumilapon. Nabitawan ko rin ang kamay ng aking asawa. Pag-angat ko ng tingin ay nakita ko ang isang malaki at maitim na halimaw. Nasa likod niya si Carmina na walang malay. Dilaw ang ngipin ng aswang at namumula rin ang mga mata nito. May matulis na ngipin at may buntot na may patusok sa paligid nito. Pinilit ko ang sarili ko na tumayo saka tinutok sa aswang ang kutsilyo. Tinanong ko siya kung anong kailangan niya at doon umamin ng aswang na siya raw si Aling Loren. Humigpit ang hawak ko sa kutsilyo saka ako tumayo. Tinutok ko sa kanya ang kutsilyo. Sinabihan ko si Aling Loren na siya ang dahilan ng pagkasira ng aming negosyo at ng aming buhay. Tumawa ulit si Aling Loren. At sinabi na binigyan daw namin siya ng pahintulot na sirain ang buhay namin. Hanga daw rin siya sa taglay na tapang ko na kalabanin niya, lalo na't isa lamang akong tao. Binalaan niya pa ako na mamamatay daw ako sa kamay niya kung hindi ko raw ibababa ang kutsilyo. Hindi ako nagpatinag sa sinabi niya. Sinubukan ko siyang saksakin pero mabilis siyang nakaiwas. Muling tumawa si Aling Loren. Sinabi niya sa akin na gusto niya raw magkaroon kami ng isang kasunduan. Ang kailangan ko lang daw gawin ay bigyan siya ng tao na makakain at poprotektahan niya raw kami habang buhay. Sarkastiko kong tinawanan ng sinabi niya. Sinagot ko si Aling Loren na kahit kailan sa buhay ko ay hindi ko maiisip na sumanib sa kampon ng dilim. Natigilan si Aling Loren at ngumisi. Nagulat na lamang ako nang sugurin niya ako. Agad akong nakaiwas sa matulis niyang kuko. Pinalandas ko ang kutsilyo sa kanyang pisngi at nagawa kong mahiwa ng kaunti ang pisngi niya. Pagtingin ko sa kanya ay umuusok na ang kanyang ilong sa galit. Tumalon siya palapit sa akin kaya naman kinuha ko ang asin na nasa plastik. Saka isinaboy ito sa aswang. Nanigas ang aswang at natumba sa lupa. Bago pa man makatayo ang aswang ay inapakan ko ang kanyang dibdib at sasaksakin na sana si Aling Loren sa ulo.
nang hawakan ako ng aswang sa aking binti. Binaon niya roon ang matutulis niyang kuko na nagdulot ng hapdi sa aking paa. Gamit ang natitirang bawang, asin at kalamansi na nasa plastik ay binuhos ko itong lahat sa mukha ni Aling Loren. Napasigaw si Aling Loren sa sakit at nabitawan ng aking binti. Iika-ika akong naglakad palayo sa kanya. Nilapitan ko si Carmina pero hindi siya nagigising. Umiiyak na ako noon at nagmamakaawa na sana ay magising si Carmina. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kalmot sa aking likod. Lumingon ako at nakita ko si Aling Loren na nakangisi sa akin. Kinagat ko ang aking labi upang hindi ako makasigaw. Pinilit ko ang sarili ko na tumakbo papunta kay Aling Loren. Doon ko rin napansin na sunog na ang mukha nito. Nagawa kong patumbahin si Aling Loren sa pamamagitan ng malakas na pagsuntok dito sa mukha. Saka ako umibabaw sa kanya at walang awang pinagtatarak sa kanyang mukha ang kutsilyo. Nang makontento ako ay saka ko lang napansin na wasak na ang mukha ng aswang. Tanging berdeng likido na lamang ang nakikita ko sa mukha niya. Tumayo ako agad at nilapitan si Carmina. Nanghihina na ako dahil sa sugat ko sa binti at likuran. Binuhat ko ang walang malay kong asawa at dumiretso ako paalis sa gubat na yon. Patuloy lang ako sa paglalakad kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang buhat ko noon si Carmina, ay nagdadasal pa ako noon na sana ay makaligtas kami at makaalis sa kalbaryo na yon. Handa akong magbagong buhay noon basta't makaligtas lang kami ni Carmina. Ilang saglit pa ay unti-unti nang nanlambot ang tuhod ko hanggang sa tuluyan akong matumba sa lupa. Maingat ko pa rin na ilapag si Carmina sa aking tabi bago ako humiga sa tabi niya. Niyakap ko ng mabuti ang asawa ko kasi pakiramdam ko ay mamamatay na ako. At bago pa man pumikit ang aking mga mata, ay nagawa ko pang sabihin sa asawa ko na mahal ko siya. Nagising ako sa maingat na pagdampi na basang damit sa aking katawan. Pagmulat ko ng aking mata ay doon ko nakita ang hindi pamilyar na babae. Kaedad ko lamang siya. Tinanong ko ang babae kung sino ito at doon nagpakilala si Aurora. Si Aurora at ang kanyang ama raw na Manong Teryo ang nagligtas sa amin sa gubat. Galing pa raw sila sa kabilang baryo at isang mangangaso daw si Manong Teryo. Sakto naman na pumasok sa silid si Manong Teryo. Tinanong ko siya agad kung kumusta ang asawa ko at bago pa man niya masagot ang tanong ko ay pumasok din sa silid si Carmina. Mangiyak-ngiyak ko siyang niyakap nang lapitan ako ni Carmina. Doon ikinuwento ni Carmina na halos isang linggo raw akong walang malay. Ginamot daw ni Manong Teryo ang aking mga sugat at sa awa ng Diyos ay nagawa ko raw makaligtas. Naikwento nga rin daw ni Carmina ang naging karanasan namin kay Aurora at Manong Teryo. At ayon daw kay Manong Teryo ay naloko na raw siya ni Aling Loren pero hindi siya nagtagumpay na patayin ito. Kaya naman nagpapasalamat siya sa akin dahil nagawa kong patayin ng aswang. Ngumiti na lang ako sa pasasalamat ni Manong Teryo. Nagpasalamat din ako sa ginawa niyang pagliligtas sa akin. Hindi na rin kami masyadong nagtagal sa piling ni Aurora at Manong Teryo. Lumipat kami ng baryo ni Carmina, isang baryo na matatagpuan sa Mindanao. Doon ay tuluyan kaming nagbagong buhay at nagpalit din kami ng pangalan para hindi din kami makilala ng mga kabaryo namin noon sa Baryo 8. Ilang taon ang lumipas ay nagawa naming makabangon. Muli kaming nagtayo ng karinderya sa tabi ng bahay namin. Si Carmina ang naging tagaluto, habang ako naman ang nagbabantay lagi sa dalawa naming supling. Dito po nagtapos ang kwento namin ni Carmina.